Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, nakaraan ay natapos natin ang paksahing patungkol sa Hudaybiyah, the Pledge of Hudaybiyah, at alam natin ang pangyayari sa Hudaybiyah ay nagbigay ito ng malaking tagumpay para sa mga kamusliman kahit na sila ay hindi natuloy sa pag-uumra because of the reason ng Allah subhanahu wa ta'ala. There's a wisdom in this story, no? So alhamdulillah, pagkatapos nito, nagkaroon ng kasunduan na kapayapaan sa loob ng 10 taon ang mga Quraysh at ang mga Muslim, at nag-alay ang mga Muslim, pinatay ang kanilang mga alay bagamat hindi nakapag-umrat, binigay pa rin ito sa mga taong Makkah at sila ay nagbalik na sa Madina. Nang sila ay makabalik na sa Madina, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba radiyallahu anhum ay puno ng kapayapaan, kapanatagan. Sila ay malayang makapagsagawa ng da'wa, no, sa iba't ibang lugar. Kahit saan niya gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, walang makikialam sa kanya sa mga kaaway ng mga Muslim sa Madina. That's why naging pagkakataon nilang itong maipalaganap ang pananampalatayang Islam. At of course, alam natin na ang pangunaing panawagan nila sa mga tao ay sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa at layuan nila ang pagsamba sa mga huwad na Diyos-Diyosan o mga maling pagsamba. Alam natin mayroon silang peace treaty na walang away, walang gulo, walang papatay, walang mananakit. Yun ay kasunduan nila. At kung mangyari na mayroong mag-traitor sa nagkasundong ito, ay maaaring magkaroon ng kaguluhan dito. So, in this situation, abang namumuhay ng mapayapa ang mga Muslim sa Madina, ay may tumakas na Muslim sa Quraysh. Diba kasunduan nila, kapag ito'y umalis, tumakas, pumunta kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Madina, ibabalik mo rin. Kaya gaya ng sabi natin nakaraan, malaya na ang mga Muslim doon sa Makkah. Bakit? Kasi kapag pumunta sa mga Muslim, babalik din naman yan . So in this situation, naging malaya ang mga nakakulong doon. Walang pinaparusaan, tumigil na ang pagpaparusa sa kanila. Kaya in this situation, si Abu Basir radiyallahu anhu tumakas at ito ay nagpunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, taga-Takif ito . No, ito ay isang tribo mula sa tribo ng Takif na kung saan kapanalig ito ng Quraysh. Kaya lang ito'y nag-embrace si Abu Basir. Ito ay talagang pinaparusahan siya ng mga Quraysh, ikinulong ito ng mga Quraysh at pinapahirapan. So sobrang kahirapan ang dinanas niya. Sobrang pagdurusa habang siya ay nakakulong sa mga Quraysh. In this situation, tumakas siya. At itong taong ito, si Abu Basir radiyallahu anhu, nagpunta siyang Madina. Of course, ang kasunduan, ibalik yan sa Quraysh. Kaya ang mga Quraysh ay nagpadala ng tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabing si Abu Basir ay tumakas. Kung siya ay naririto, o Muhammad, siyempre hindi nila sinatawag itong sugo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung narito siya, gaya ng kasundo natin, ibalik mo siya sa amin. So ito ay ibinalik ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dalawang lalaki na inutos ng mga Quraysh. Pinasama niya, sabi niya, Abu Basir, sumama ka, ito'y kasunduan namin na ang sino mang nanggaling sa Quraysh, pumuntang Madina, ibabalik. Sino mang galing sa Madina, napuntang Quraysh, ibabalik sa Madina. Kaya sumama ka sa kanila. Para sa ganon ay hindi ito pagsimulan ng hidwaan para magkaroon ng alitan o digmaan na naman. Sumama ka, Abu Basir. So ito si Abu Basir radiyallahu anhu, wala nang planong bumalik sa Makkah. Ayaw niya nang nakikita yung mga taong nagparusa doon sa kanya. Ang gusto niya makaganti ang taong ito. Sa sobrang ginanas niyang kahirapan, pagdurusa, gusto niya makaganti. Kahit pumatay siya, kahit mangarang siyang karman, kahit patay niya lahat ng mga tao sa Quraysh, gagawin niya.
ganun kahapdi ang nararamdaman niya. Wala na siyang interest na bumalik ito sa Makkah. Kaya lang sila, itong dalawang mga Quraysh, sinama na si Abu Basir at makarating sila sa Dhul Hulaifa. So tumigil sila doon at kumain ng datiles. At nakita nitong si Abu Basir radiyallahu an, ang espada ng isa ay napakaganda at napakatalim. So sabi niya, palagay ko yung espada mo pula, napakagaling yan, napakaganda, no? Sabi niya, pwede ko bang hawakan yan, matignan? Sabi niya, subok ko na to. Sabi niya, marami na akong dinaanan na gamit kong espadang ito at ako'y nagtatagumpay. Oo nga, sa tingin ko nga, maganda at mahusay. Patingin, sabi niya. So ibinigay nitong Quraysh para tingnan, ngunit tinaga niya ito, pinatay niya. Iyon ang sabi ko, wala siyang planong bumalik sa Makkah. At ang isa ay tumakbo, hinabol ni Abu Basir, radiyallahu an, ngunit hindi niya naabutan hanggang siya makapasok sa masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya'y nagsumbong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, pagkakita pa lang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya na nang paparating ang taong Quraysh, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, tunay na nakikita ko na ito'y kahilahilakbot. Kasi tumatakbo yung taong Quraysh eh. Tunay, sabi niya, na nakikita ko ang kahilahilakbot na pangyayaring ito. So pagkalapit nga ng taong Quraysh, sabi niya, Muhammad, sabi niya, si Abu Basir, pinatay niya yung kasama ko at inahabol niya ako, papatayin niya ako. Sabi nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi ko na nga ba, sabi niya, ito ay isang pangyayaring kahilahilakbot. So lumapit si Abu Basir radiyallahu an kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, O Propeta ni Allah, sabi niya, tunay, sumpa kay Allah, wala po kayong kinalalaman dito. Wala kayong kinalalaman o sugo ng Allah. Ako ang may gawa nito. Sabi niya. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kasumpa-sumpa sa kanyang ina. Siya ay kung mayroong pang ibang kasama, ang magpapasilumula sa digmaan. Meaning yung kasunduan masisira at magkakaroon ng digmaan. But take note, hindi ito pinanigan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi tinulungan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil ayaw niya sumira sa kasunduan ng kapayapaan. So in this situation, itong si Abu Basir radiyallahu an, dahil sa narinig niya ang salita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kasumpa-sumpa sa ina niya, nagpapasiklab siya ng digmaan kung mayroon pa siyang kasama. Sabi niya, alam ito ng Prophet sallallahu ni Abu Basir radiyallahu an, ibabalik siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this situation, tumakas itong si Abu Basir. Tumakas, talagang wala ng plano. Yung dinanas niyang hapdi doon, sakit, talagang hindi niya gustong mangyari ulit. Kaya ang ginawa ni Abu Basir radiyallahu an ay tumakas siya hanggang sa makarating siya sa Saiful Bahar. Siya mag-isa doon. Saiful Bahar. Ngunit nabalitaan ng mga Muslim doon sa Quraysh na gusto ring tumakas, tulad ni Abu Jandal radiyallahu an bin Suhail, ay tumakas din. At pinunta niya, hindi Madina, dahil babalik siya. Pumunta rin siya kay Abu Basir radiyallahu an doon sa Saiful Bahar. Dalawa na sila. Then tumakas pa yung mga ibang mga Muslim sa Makkah. Walang ibabalik ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya alam sila kung nasaan. Itong mga ito na tumakas sa Quraysh radiyallahu anhum, dumami sila sa lugar ng Saiful Bahar. At doon nila inaabangan ang mga Quraysh, pinagpapapatay nila at inaharang ang mga kalakal, karaban, kinukuha. Talagang gustong gumanti ng mga ito. Hindi ito alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ang mga Quraysh ay sumulat muli kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing humihingi sila ng tulong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bilang pagdurugtong ng ugnayan ng kamag-anakan ay nais nilang ibalik ang mga taong ito na nangaharang sa karaban. Nagpapahirap na naman sa kanila to eh. Kaya nga mas ginusto nilang kapayapaan, di ba? Ang shortcut na daan, Madina, makakadaan ng mga Quraysh ay ngayon, ito na naman, nahihirapan na naman sila. Mayroon na namang umaharang, pumapatay, mga Muslim din. Pero hindi alam ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya rin ito tinutulungan. Hindi sumisira dito sa kasunduan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So nagpadala ito ng sulat at humingi ng tulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa sulat na ito at bilang pagdurugtong ng kamag-anakan at sinabi nila, pangako, na ang sino mang ibabalik na Muslim sa Quraysh, walang mangyayaring masama sa kanya. Meaning kahit nakapatay sila ng mga Quraysh, walang mangyayari, walang masasaktan. So ito ay pinapunta ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga samaan at pinabalik sila sa Makkah at sumunod naman sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at wala na silang sinaktan.
Wala na sila, pinabayaan na sila sa Quraysh, malaya sila. Ngunit hindi sila makakaalis doon sapagkat kapag umalis sila, ay muli na naman silang ibabalik sa Makkah kung pupunta man sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah. Now, itong sa panahon na ito, dito na rin yumakap si Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Dito na yumakap si Khalid ibn Walid. Si Khalid ibn Walid, alam natin ito ay matalinong tao. Napakatalino niya, especially sa digmaan. Kita mo, walang digmaang natatalo ito. Dahil matinik, matalino sa mga strategy, mga technique ng mga digmaan ng taong ito. Kaya mismo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ito in natural phrase. Alam mo, Khalid ibn Walid, sabi niya, ikaw ay napakatalino mong tao. At ang iyong talino ang siyang dahilan kung bakit ka. By the way, sa palasbantala, kung bakit mo niyakap ang pananampalatayang Islam because of talino mo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ba? Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Amir ibn al-As, ito ay magaling sa taktika ng mga politis. Di ba siya pumupunta sa Abyssinia para lamang sirain ang paniniwala ng mga sahaba doon sa Abyssinia, paniniwala ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyang wasakin to, gusto niyang apulayin sa kanyang dila ang pananampalatayang Islam dahil magaling ito eh. Siya ang pinadadala ng mga Quraysh doon sa Negus King sa Abyssinia. Si Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. At ito ay magaling sa strategy ng mga sinasabi nating pangrelihiyon na kalukuhan. Pagdating sa kalukuhan, magaling ang strategy niya. Kaya lang, hindi siya umubra sa mga Muslim sa harapan ng Negus King doon sa Abyssinia. At itong taong ito ay napakatapang. Pinuri din ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in natural phrase na ang taong ito ay napakatapang. At alam natin kilalang-kilala ito, the conqueror of Egypt. Ito ang taong nakakonquer ng Egypt nung siya ay Muslim na. Napakatapang nito. Magaling din sa teknik sa digmaan ang taong ito. Ganon din si Uthman bin Talha. In this time, tatlo ito sabay-sabay na nagpunta sa Madina to na nag-embrace sa harapan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ba ito nangyari? Itong si Amir ibn al-As radhiyallahu anhu, sa huling punta niya sa Negus King para lamang sirain ang mga Muslim doon, pamalian ang kanilang paniniwala para palisin doon ng Negus King pabalikin sa Makkah, ngunit nabigo siya. At alam natin ang Negus King ay kay Ja'far radhiyallahu anhu, umamin na yan na siya ay Muslim. Ngunit hindi niya pinaalam sa mga tao, pero siya ay Muslim. Tinanggap niya ang Islam. Nag-testify na siya kay Ja'far radhiyallahu anhu na tinanggap niya ang Islam. Ang propeta niya, si Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang Rab at binitawan niyang paniniwalang si Isa alayhi salam ay Diyos, kundi si propeta at sugo lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why, pinayuan niya si Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Sabi niya, bakit hindi ka mag-Muslim? Sabi niya, alam mo ba na ang reliyon ni Muhammad ay nasa tamang patnubay? Nasa tamang pananampalataya? Hindi mo nakita? Sa napakagaling mo, sabi niya, dating magkaibigan niya, Quraysh tsaka Negus King eh. Sa galing mo sa ganitong mga teknik ng mga pangreliyon, ay hindi mo sila nagapi dahil ang hawak nila'y katotohanan. Hindi mo ba napansin yun, Amir ibn al-As? Meaning suggestion ito ng Negus King. Sabi niya, pumunta kang Madina. Yakapin mo ang Islam, sabi niya. Huwag mong hayaan na hindi mo yakapin ang Islam. Huwag mong gamitin mo yung talino mo, sabi niya. Napakatalino mo rin naman. So in this situation, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. Instead na umuwi sa Quraysh, hindi na. Pupunta siya sa Madina. Ngunit sa panahong yun, sa Hadda, nakita niya si Khalid ibn Walid at si Uthman bin Talha radhiyallahu anhuma, galing naman silang Quraysh. Okay, galing naman silang Quraysh. Nagtagpo-tagpo sila ngayon tatlo doon sa Hadda. So sabi ni Amir ibn al-As radhiyallahu anhu kay Khalid, ya Khalid, sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi niya, alam mo Amir, sabi niya, napakaraming matalino sa Quraysh na hindi yumakap sa Islam, konti lang matalino ang hindi yumakap. Matalino si Khalid eh. Sabi niya, napakaraming taong matalino sa Quraysh, konti lang sa mga matalinong hindi yumakap o naniwala sa Islam. Sabi niya, lahat naniwala dahil sa talino nila. Ibig mo sabi ni Amir ibn al-As radhiyallahu anhu, pupunta kang Madina para ikaw ay tanggapin ng Islam? Sabi niya, ganun na nga. Ay ikaw, sabi niya, Uthman, sabi niya, ganun din, sabi niya. Pupunta kami dalawa para mag-testify na kami ay tatanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uling sugot propeta niya, iwanan namin ang aming mga sinasamba.
O ikaw, sabi ni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, Amir, ba't nandito ka sa hagdan? Lumampas ka na sa ating lugar. Bakit nandito ka? Sabi niya, bago pa kayo pupunta ron papunta na rin ako doon. Ano, ibig mo sabihin, magte-testify ka rin? Sabi niya, oo, sabi niya. Paano mo nagawang mag-testify? Sinugo ka sa Abyssinia, sabi niya. Iyon na nga, sabi niya. Dahil sa suggestion ng Negus King, sabi niya, naisip-isip kong tama. Sabi niya, ang pananampalataya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that's why pupunta ako doon sa Madina. Kaya lang, natagpuan ko kayo dito, sabay-sabay na tayo. Sige, sabi nila, sabay-sabay na tayo. So in this situation, pagdating nila sa Madina, nakita sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalugod-lugod na mga tao sa Makkah. Kalugod-lugod na tao ito. Sa Makkah, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. At alam niyo ba, nang makita ito ng mga Muslim at marinig nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, masayang-masaya sila, napakasaya nila nang makita nila ang tatlong ito na yayakap sa Islam. So pumunta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi nila matignan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakayuko silang nananatili. Alam niyo ang kagwapuan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi katulad ng kay Yunus. Kay Yunus alaihi salam, Yusuf. Pag nakita mo si Yusuf alaihi salam, gusto mo palagi siyang tinitignan. Parang naiinganyo kang naaakit ka. Tignan mo siya ng tignan dahil sa kagwapuan niya. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ganun din kagwapo. Ang kaibahan niya pag tinignan mo siya, hindi mo na siya matitignan muli. Mahihiya ka. That's why ang tatlong ito ay dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay nakayuko sila. At handa nilang tanggapin ang Islam. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, inulan niya si Khalid, sabi niya, alam mo Khalid, sabi niya sa talino mong yan, alam mo ayan ang dahilan kung bakit mo niyakap ang Islam by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginamit mo ang talino mo. So mag-testify ka, na kung ikaw ay tatanggap sa Islam, magsyahada ka, mag-testify ka na wala kang sasambahin maliban na subhanahu wa ta'ala at tatanggapin mo ako bilang isang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y pinadala sa buong nasyon. So sabi ni Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, naalala niya yung kanyang ginawa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam nang siya ay masugatan nila sa Battle of Uhud. Naalala niya, nahiya siya, hindi niya matignan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, o sugo ng Allah, sabi niya, kung hindi rin ako mapapatawad sa ginawa ko sa iyo, sabi niya, hindi na lang ako magsyahada. Gusto ko bago ako magsyahada, Rasulullah, ay mapatawad ako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nagawa kong mali sa inyo, sabi niya. So, nagalak naman ang mga Muslim. Bakit? Alam naman natin, pag mag-embrace ka, tatanggalin yan lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan mo. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Khalid, huwag kang malungkot, huwag kang mabigo. Ang sino mang yumakap sa pananampalatayang Islam ay pinangangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na buburahin niya ang lahat ng kanyang pagkakamali at nabanggit sa Quran na papalitan niya pa ng mabubuting gawa ang nagawa niyong mali. Gaano mang kalaki ito, ganun magiging kapalit niya kalaki na mabuting gawa. So dahil dito nawala ang pagkadismaya ni Khalid ibn Walid radhiyallahu an at siya ay nagbigay ng pledge kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, O Rasulullah, mula ngayon, wala akong sasambahin maliban lamang ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mula noon, tumulong si Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, pinatunayan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay totoong nag-Muslim at lahat ng kanyang pagkakamali kahit na ito'y pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinilit niyang burahin sa kanyang mabubuting gawa. Isinakripisyo niya ang buhay niya. Gusto niyang mamatay para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipakita niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sisiridad na pagpasok sa Islam. Niya lamang, siya ay namatay ng deathbed. Alam natin, ngunit ito ay ibinibilang na martir ng Allah subhanahu wa ta'ala ala nosbes because gustong-gusto niyang mamatay sa digmaan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, because of the reason, hindi niya na kayang makipagdigmaan. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit mamatay kayo sa banig, kung ang layunin ninyo ay mamatay na martir, kayo ay namatay na martir. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sigawan ng mga Muslim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So sigawan ng mga Muslim doon sa Madina, talagang naririnig mo ang lakas ng kanilang pagtakbir. Then, Amir ibn al-As radhiyallahu anhu. Sabi niya, Amir,
Alam ko, ikaw ay napakatapang mong lalaki, Amir, sabi niya. Napakagaling mo sa mga strategy, taktika pagdating sa politics. Sabi niya, at mga relihiyon ay mayroong kang mga nalalaman. Hindi niya sinabing mali. Mayroong kang nalalaman. Sabi niya, marahil ang iyong katapangan, Amir ibn al-As, ay magagamit nito para kay Allah subhanahu wa ta'ala na may pagtanggol mo ang kanyang relihiyon. So, in this situation, ayaw din yumakap. Yayakap sila, kaya lang ayaw niyang bigkasin ng syahada. So, in this situation, ayaw niyang bigkasin ng syahada, gaya ni Khalid ibn Walid radiyallahu an. Ang gusto niya ay marinig niya rin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay mapapatawad din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Can you imagine siya yung taong sinisira niya ang Islam? Gusto niyang patayin ang Islam sa kanyang dila, kanyang bibig, pupunta siya ng Negos King para lamang adlangan ang mga Muslim na mabuhay doon, bumalik sa Maka, pakita niya na mali ang kanilang reliyon, ang kanilang ginagawa ay mga mali, tumuputol ng kamag-anak, lumalayo sila sa kanilang kamag-anak, sila ay naging mga mapagmata sa kanilang ninuno, yung mga namatay nilang ninuno ay kinontra nila ang kanilang pananampalataya, kung ano-anong ginagawa niya. Pero hindi ito nagtagumpay. Pero ang kanyang papel ay wasakin niya ang Islam. So sabi niya, sugo ng Allah, paano ko babagkasin ang syahada kung ganito katindi ang aking kamalian? Gusto kong marinig, o sugo ng Allah, kung ako'y mapapatawad ng Allah, walang alinlangang ako'y magbibigkas ng nilalaman ng aking puso. So anong sabi ng Allah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? O Amir ibn al-As radiyallahu an, gaya ng sabi ko kay Khalid radiyallahu an, ang taong papasok sa Islam, binubura ng Islam ang kanyang mga maling nagawa. Kaano man ito kalaki. Ikaw ay patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kanya itong pangako na lahat ng papasok sa kanyang reliyon, lahat ng nagawang mali ay buburahin. Kayo ay magiging tulad na bagong silang pa lamang ng walang bakas kasalanan. Ngunit ang napakaganda, ya Amir, ang mga papasok sa Islam bagamat walang kasalanan, lahat ng nagawa nilang maling mabuti ay lahat ng nagawang mali ay gagawin pa itong mabuti ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, lamang na kayo pagpasok sa Islam. Kaya't pag-ingatan nyo ang mga mabubuting gawa na ito. Meaning, plus na natin ito. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, pagpasok mo sa Islam, may reward kagad mabubuti. Yung masama, naging mabuti, wala ka ng masama. Pag-ingatan nyo ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong hayaang mabuyukan ni Shaitan para ito ay makatakas sa inyo ang mabubuting gawa. Then naging masaya si Amir ibn al-As, katulad ni Khalid radiyallahu anhu. Matatapang to, kahit sa digmaan. Ano? Alhamdulillah. Sabi niya, o sugo ng Allah, ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa. At kayo ay sugo at propeta ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! So sigawan muli ang mga Muslim until finally ay si Uthman bin Talha naman radiyallahu anhu ang nagbigay ng testify. So meaning ang tatlong ito sa kasunduan ng Hudaybiyah, kaya sabi natin malaking tagumpay ito. Ito, laking tagumpay na naman to by the will sa Palasmantala. Ang kasunduan sa Hudaybiyah, ang pagkapayapaan, bagamat hindi sila nakapag-umrah, ngunit ang sukli ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay napakaraming mga kaligayahan, mga epekto na kung saan ang epekto ay napaganda ng kalooban ng mga kamusliman. Alhamdulillah. So maraming bagay ang nagpasaya sa kanila, lalo na sa pagpasok ng tatlong ito. So in this situation, ang tatlong ito ay Muslim na. Ngunit si Amr ibn al-As radiyallahu an ay nagbalik siya sa Quraysh. Okay? Stop natin. Hindi naman sila ang ating paksa. So, bago natin paksahin ang kasiglahan, kita mo, kasiglahan, sinabi natin kasiglahan pang militar. Kasi may sasakupin dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, bago natin sakupin ang kasiglahan ng pangmilitar, ay dakuhan muna natin ang ginawa nilang da'wa. At alam natin, masigit natin unahin ang gawaing da'wa o pagpapahayag sa mga tao patungkol sa pananampalatayang Islam bago ang iba. At alam din natin ang rason kung bakit nagkaroon ng digmaan, kalungkutan sa mga kamusliman, kahirapan, kapigatihan, kamatayan, pakikipagdigmaan dahil sa da'wa. Hindi namang gera ang hanap ng Muslim,
Kung bakit lamang sila nakikipaglaban because of necessity, kailangan lamang. Pero nakikipaglaban sila para lamang akayin iligtas ang mga tao sa matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kung bakit sila nakikipaglaban, gusto lamang nilang sagipin ang mga tao na sila'y makaligtas sa matinding parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why da'wah is very important. So bago natin dakuha ng mga kasiglang pagmilitaryo ng mga kamuslim sa mangyayaring pakikipaglaban nila dito, dakuhan natin ang kanilang da'wa. Ang ginawang da'wa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isinugo niya ang kanyang mga matatalinong sahaba sa mga iba't ibang lugar na manawagan silang sambahin lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa at tanggapin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At pinag-aaralan nila ang mga tao kung saan sila may kakulangan at kahinaan at ipakikita ang aral ng Islam na ganito upang sa ganun ay makita nila na tama ito, maganda ito at yakapin nila by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, akayin nila ang tao na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala at si Prophet sallallahu alaihi wasallam tanggapin siyang huling sugot propeta. Ngunit ang mga tao doon ay sinungaling. Ipangangaral nila sa aming pananampalatayang daladala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ipinagbabawal ang pagsisinungaling. At ipaliliwanag nila kung bakit ipinagbawal ang pagsisinungaling hanggang sa makita nila na ang kasinungalingan pala ay mapakaraming depekto na mangyayari kapag nagsisinungaling. Napakaganda ng iyong reliyon. Ganon sila. Kung ang mga tao ay mararamot, pagkatapos imbitahin kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Islam ipinangangaral ang kawang-gawa, ang sakat, obligadong sakat na mayayaman ibigay sa mahihirap. Tulungan ang mga mahirap. So dahil sila ay mahihirap, dahil sa pananampalatayang Islam, tutulungan pala ang mga ito. Napakaganda ng relihiyong ito. Sila ay nagtutulungan, nagbibigay pa ng sakat. So napakaganda ng relihiyon mo. Tatanggapin nila ito. Napakagaling ng kanilang mga pamamaraan sa kanilang mga da'wa at dito dumagsa ang mga nag-i-embrace sa yumayakap sa pananampalatayang Islam. Now, bukod pa rito, nagpadala ng mga sulat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga hari. Kita mo, lumabas na siya sa Arab Peninsula. Magpapadala siya ng mga sulat sa hari para imbitahin sila sa Islam, sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kapag nagpapadala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nila ito tinatanggap ang mga sulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay walang selyo, hindi selyado, o kaya naman hindi permado ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi selyado o hindi permado. Alam natin hindi naman marunong sumulat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, that's why malabo niyang mapipirmahan ang mga ito. So nagpagawa siya ng silver ring ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pilak na singsing na nakaukit sa 3 linya. Nakaukit sa 3 linya. Ang nakasulat sa una ay linya Muhammad. Tandaan niyo ito, pinangsisilyado niya ito, silyado. Hindi pirma, silyado. Okay? So ang unang linya Muhammad, pangalawa Rasul, ang pangatlo Allah, Muhammad Rasulullah. So yun ang kanyang inilalagay sa mga sulat para basahin ito ng mga hari. Nung una ayaw basahin dahil wala namang silyado o pirmado. Nonsense sa kanila yon. Kaya gumawa sila ng singsing para kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Muhammad, mesahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, tinatanggap na ng mga hari para basahin to because mayroon na itong selyado. I think sa araw na ito, isa lang ang dadakuhan natin at sa susunod ay dakuhan pa natin ang mga ibang sulat na pinadala niya sa mga hari. Makapalito, hindi natin makukuha sa loob ng 1 oras ito. Maaring humabot tayo ng 1 kalahati o 2 oras. Sobrang matagal na yung mga ganong lecture, no? So, magpapahirap din sa mga taong alam naman natin ngayon, hindi naman talaga ang mga iman ng Muslim ngayon ay napakataas tulad sa Aba. Kapag nakita na yung 2 oras na lecture, tinatamad na agad sila. Hindi naman lahat. Yung mga iba kasi kahit gaano kahaba yan, kapag interesado pakikinggan yan. Pero marami sa atin, alam natin, na weak na ang himan. Kapag nakita na yung oras ang lecture, 2 oras, naku, napakahaba nito. Hindi na nila ito pakikinggan o wala na silang interest na pakinggan. Pero kung ito'y maiksi, hindi nagbibigay kahirapan sa kanila, ay marami o malamang na kanila itong pakikinggan.
So ang unang liham ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala sa An-Najasi. Alam natin, tanggap niya ito, tanggap ang Islam. But gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay mag-testify. Na siya ay mag-testify sa pamamagitan ng pagganti ng sulat. Ipadala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaga matalam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay Muslim na ngunit gusto niya ang patunay na siya mag-testify. Dahil alam niya ito, dahil si Jibril alaihi salam, sinasabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, natanggap niya ang Islam. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ang kauna-unahan liham sa mga ari na pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroon ng silyado ay kay An-Najasi Negos, hari ng Habasya or Ehipto, Abyssinia. Itong si An-Najasi, ang tunay niyang pangalan ay Asyama. Asyama, okay? Asyama al-Abjar. Yan ang kanyang tunay na pangalan. Pinadalhan siya ng liham ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sino? Si Amir bin Umayyah ad-Damri ang pumunta sa kanya. Okay? Sino ang sinugo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dala diyang sulat. Amir bin Umayyah ad-Damri radiyallahu anhu. Ang salaysay ni Baihaqi, ang sulat ay ganito ang nakalagay. Mula ito kay Ibn Ishaq rahimahullah. Ito ang nilalaman ng sulat. Bismillahirrahmanirrahim. Bawat sulat, mayroong Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Ang pinalalagay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nagsusulat. Ito si Muhammad, ang sugo o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpadala ng sulat kay An-Najasi. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Al-Asyam na hari ng Habasya or Ethiopia. Kapayapaan ang sinumang sumunod sa totoong gabay, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at naniwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ako'y tatanggapin niyang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapayapaan ay sumainyo. At ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y nag-iisa lamang. Wala siyang katambal, na hindi tumatangkilik ng asawa anak, meaning wala siyang asawa, wala siyang anak tulad ng paniniwala ng Kristiyano. Alam natin, Abyssinia, mga Kristiyano yan, wala siyang anak, wala siyang asawa ang Allah subhanahu wa ta'ala, meaning, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ay alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniimbitahan kita sa Islam. Tunay na ako ay kanyang sugo, kaya tanggapin mo ang Islam at maliligtas kayo. No treat. Hindi niya sinabing, kapag hindi mo tinanggap ang Islam, lahat ng pananagutan sa inyo, ang mga tao ay sa iyo. Bakit? Alam niya namang Muslim na ito eh. Gusto lang marinig o makita, mapatunayan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay mag-testify even sa sulat. Alam natin kapalit na salita sulat na siya ay tumatanggap sa pananampalatayang Islam. Then, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isulat mo ang aya sa surah Imran. Chapter 3 verse 64, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga nagsusulat. Anong inilagay doon pagkatapos basahin ni Negos King ang sulat? Abi dito in chapter 3 verse 64. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya aglal kitabi ta'alaw. Sabihin mo Muhammad, kul o angkan ng mga kasulatan, medyo Hudyok at Kristiyano, aglul kitab kasi mga Kristiyano Abyssinia. Qul ya aglal kitabi ta'alaw. Halina. Ta'alaw, halina kayo. Ibig sabihin, ila kalamatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. So, ibig sabihin, halina kayo sa salita na makatarungan at makatotohanan sa pamamagitan namin at pagitan ninyo na wala tayong sasambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nusriku bihi syai'a, at hindi tayo magtatambal ng anumang bagay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat na pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning at hindi natin tatangkilikin ang isa't isa sa atin na Panginoon bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallu faqulu shahadu bi anna muslimun. At kung sila'y tatalikod, sabihin ninyo na kami ay mga Muslim, meaning tumatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nabasa ito ng Negos King. At kung ikaw ay tatanggi, sabi ng mga iba raw,
At kung ikaw ay tatanggi, ito yung sinabi, pero sa ibang liham, wala ito, na sa paanyayang ito mapapasayo ang kasalanan ng Kristiyano mula sa kababayan mo. But actually, sa sulat ni Ibnul Qayyim rahimahullah, walang threat. Kaya nasabi ko kanila, walang threat. Yung iba, binigyan nila, pero sa iba, walang threat. Ano ba kay Ibnul Qayyim rahimahullah? Basahin natin sa kanya. According sa pag-aaral, hindi ito ang nilalaman basta ng sulat. Mayroon na ibang nilalaman ang sulat. At sinasabi na ito ay mas authentic. Ito ay mas authentic at after Udaybiyah ang sulat na ito kay Ibnul Qayyim rahimahullah. Ano yung kanyang sulat? Ito ang sulat kay Negos King. Yung isa by Haki yun, mula kay Ibn Ishaq, no? Alam natin, pinakamalakas sa mga story ay kay Ibn Ishaq rahimahullah. Itong kay Ibnul Qayyim, ganito ang nakasulat na sinasabing pinadala kay Negos King. Walang threat ito. Ito kasing isa binigyan ng threat instead na wala. Okay? So dito, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dala ito ni Ad-Damri, ibinigay sa Negos King, at binasa niya, Bismillahirrahmanirrahim. Mula kay Muhammad, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para kay An-Najjasi. Remember, take note, nabanggit ang An-Najjasi, ang hari ng Habasya. Because mayroong kasing nagsasabi, tulad ni Dr. Hamidullah, na sinasabi ang sulat daw ni Negos King, pinadala sa kanya, patay na siya. Patay na siya. Kaya doon sa kanya, tinatanggal niya yung pangalan ng An-Najjasi. Dahil patay na raw siya, ipinadala ang sulat na ito sa kanyang mga tagapagmana na hindi na kay An-Najjasi. So, nang madala ang sulat ni Ad-Damri kay An-Najjasi, hindi. Doon sa kanyang mga tagapagmana, patay na si An-Najjasi. Kaya hindi niya binanggit ang pangalan. But dito kay Ibnul Qayyim rahimahullah, nakabanggit ang kanyang pangalan. Kaya malakas na buhay pa itong si Negos King. At alam natin, hinilig pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nang mag-testify siya, Muslim siya, na ibalik na lahat ng Muslims kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at dumating sila sa Khaybar dahil may Bethel Khaybar, sila Ja'far radiyallahu anhum, doon sila dumiretso. That's why buhay na buhay pa dito ang Najjasi hindi patay. Okay, baka may marinig kayo na ang sulat na ito'y patay na, ang Najjasi, at alam natin na matay siyang Muslim at sinasabi ng iba na nagkaroon ng Salatul Janasa na unang-unang Salatul Janasa na wala sa harapan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong si An-Najjasi, nangyari yon. Patay na ito, sabi nila. Pero hindi pa siya patay dito. Okay? So, dalawa ang mayroong nilalaman na sulat. Ito ang pangalawa kay Ibnul Qayyim rahimahullah. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, Bismillahirrahmanirrahim. Mula kay Muhammad, ang sugo ni Allah para kay Najjasi, ang hari ng Abasya. Oh, nakabanggit naman, kahit doon sa isa, nakabanggit din ang pangalan niya, hari pa ng Abasya or Ethiopia. Kaya payapaan sa sino mang sumunod sa totoong gabay. Bilang pagpapatuloy, tulay na ako ay nagpupurit na papasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sulat ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang hari, ang banal, ang perpekto, walang kapintasan, ang tagapagbigay ng kapanatagan. Ang tagapagbantay sa lahat ng kanyang mga nilalang. At ako'y sumasaksi na si Jesus, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na anak ni Maria ay mula sa kaluluwa na lilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala at salita niya na ibunuga kay Maria. Ang birhen, ang mabuti at malinis na siya'y nagdalang tao kay Jesus or Isa alayhi salam mula sa kaluluwa na linikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibinuga sa kanya. Tulad ng pagkalika kay Adam sa pamamagitan ng kanyang kamay at tunay na ako'y inaanyayahan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa, siya'y walang katambal, walang katulad, ang pagsaalang-alang sa pagsunod sa kanya, ang pagsunod sa akin at maniwala ka sa anumang dumating sa akin sapagkat ako'y tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na ako'y nag-iimbita sa iyo at sa iyong mga tauhan patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mapagbigay, ang makapangyarihan. At tunay na ipirarating ko ang mensahe at ako'y nagpapayo, kaya tanggapin mo ang payo ko, kapayapaan, para sa lahat ng sumusunod sa totoong gabay. Kita niyo, no threat. Hindi nakalagay dito yung kapag hindi ka naniwala, hindi ka sumunod, pananagutan mo lahat ng iyong kababayan. Walang ganun na threat. Alam ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muslim na to. Gusto niya lamang mag-testify, gusto niya lamang patunayan. Dahil nag-testify na ito kay Ja'far radiyallahu an. So in this situation, ay gumanti ng sulat itong si Negos King. Ay parating na.
ni Amir Buwan Umaya, Adamri ang liham sa kanya mula kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, gumanti ang hari. Ito na yung testify niya. Pinadala niya ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi niya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mo, ginamit niya na rin yun, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Pinalagay niya yun. Linagay niya sa sulat. Bismillahirrahmanirrahim. Kay Muhammad na sugo ni Allah. Kita mo? Kay Muhammad na sugo ni Allah mula kay An-Najasi Asyama. Kapayapaan ay sumayo o propeta ni Allah. Kita mo? Tinanggap niya talaga. Tanggap niya talaga eh. At ang awa ni Allah at pagpapala niya ay mapasayo. Si Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Bilang pagpapatuloy, sabi niya, tunay na nakarating sa akin ang liham mo o sugo ni Allah. Ayon sa binanggit mo tungkol kay Jesus, Isa alayhi salam, sumpa sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa sa Panginoon ng langit at lupa, tunay na si Jesus ay hindi hihigit sa anumang binanggit mo. Meaning kung anong binanggit niya, ito ay kaluluwa, galing sa linikal, samantala, ibinuga sa tiyan ni Maria, tunay na hindi hihigit. Siya'y propeta at sugo, hindi hihigit. Hanggang doon lamang. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Ibig sabihin ng Negos King. So sabi niya, tunay na si Jesus ay hindi hihigit sa anumang binanggit mo. Tunay na siya ay katulad ng sinabi mo. At nabatid namin ang anumang ipinadala mo sa amin. At tinangkilik namin ng maayos ang anak ng tiyuin mo, Jafar. Anak ito ng tiyuin. Anak ito ng Abu Talib. Okay? Jafar ang tinutukoy niya dito. At tinangkilik namin na maayos ang anak ng tiyuin mo at mga kasamaan niya. Mga kasamaan ni Jafar radhiyallahu anhum. Kaya't sumaksi ako na tunay na ikaw ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makatotohanan nito at katotohanan dapat paniwalaan na ang anumang dala mo ay karapat dapat paniwalaan o sugo ng Allah. Tunay na sumusumpa ako ng katapatan sa iyo at sa anak ng iyong tiyuin mo, Jafar radhiyallahu anhu, ipinahayag ko na ang pagpasok ko sa Islam. Sinasabi ko, pinahayag niya na ito kay Jafar nakatago nga lang. Ipinahayag ko na ito, meaning kay Ja'far radhiyallahu an, ang aking pagkamuslim o pagtanggap sa Islam sa harapan niya para sa Panginoon ng lahat ng mga nilikha. At iniling ng Prophet sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng testifying ito, Muslim si Negos King, ipadala na niya ang mga Muslim, si Ja'far at ang mga kasama niya radhiyallahu anhum kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, ipinadala niya ang mga Muslim, nagpahanda siya ng 2 barko para ihatid sa Madina ang mga Muslim. Ngunit hindi doon inatid, kundi sa Khaybar dahil nakikipagdigmaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kailangan ng mga Muslim. So doon sila dumiretso sa Khaybar kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So at in this situation, pumanaw ang Najasi. Dito palang pumanaw. O di ba malinaw na dito palang pumanaw na ibalik niya na ang mga Muslim kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagtestify siya na siya ay Muslim, tinanggap niya ang pananampalatayang Islam at siya'y namatay sa ikasyam ng buwan ng Rajab. Okay? Siya ay namatay sa buwan ng Rajab, ikasyam na taon, 9 after Hijrah. Okay? Ikasyam na taon. Lalo na kamali ako nila. Ikasyam na taon ng buwan ng Rajab. Meaning, Rajab month, 9 after Hijrah. Doon pa lang namatay ang Negos King. At paano niya ito nalaman? Paano niya nalaman? Dahil dumating sa kanya si Jibril alayhi salam na sinabi niyang namatay na si Negos King, ipagsasal niyo siya ng Salatul Janasa. Ito ang kauna-una ang Salatul Janasa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na wala ang patay sa kanyang harapan, na ginawang dalil ng mga kamusliman na pwede mong isalatul janasa ang isang tao na kahit wala ito sa iyong harapan. But sinasabi ng iba, kung ito ay nobleman o noble na tao. Dahil si Negos King Hari, Nobel, kaya ginawa at tinutos yun. Pero sabi lang, kung di Nobel, hindi pwede. Pero walang ganung mga batayan na ang mga Nobel lamang ang pwedeng ipagjanasa, salatul janasa, hindi yung mga
mahihirap na Muslim. Hindi. Ang sukatan dito, walang mayaman, walang mahirap sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pantay-pantay mga Muslim. Kung siya'y namatay na Muslim, of course, kung paano isinaltul janasa dahil hindi dahil siya ay Nobel o marangya o hari, mataas na tao, kaya bakit ginawa sa saltul janasa? Hindi. Dahil siya'y Muslim. So meaning lahat ng Muslim, kung isasagawa ang salatul janasa sa kanya ay mas mainam, walang problema. At higit na mainam ang maraming magbibigay ng salatul janasa sa isang patay sapagkat sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, higit na dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng mga taong nagsagawa ng pagdarasal sa patay kung sila ay marami. Kung sila ay marami. Kung kakaunti dito, minsan makikita nyo magre-request sila sa mga masjid na ipagsalatul janasa natin si ganito, lalo na kang kilala ninyo, para dumami yung mga magbigay ng pagdarasal sa patay sapagkat ito ay higit na dinidinig at kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang unang hari na pinadalan ng sulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na napakalinaw na matagal niya nang tanggap ang pananampalatayang Islam at nag-testify talaga siya sa sulat na siya ay tumanggap nito at namatay siyang Muslim. Anong batayan? Bakit namatay na Muslim? O siya'y namatay na Muslim? Ipinagdasal siya ni Prophet sallallahu alaihi wasallam because utos siya ni Jibril alayhi salam at alam natin, hindi mag-uutos si Jibril alayhi salam nang walang pag-uutos mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sa susunod, dadakuhan pa natin ang mga liham na ipinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga ibang hari at ano ang naging epekto nito sa mga ibang hari pa insyaallah. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu. Waalaikumsalam.